Number 2, united in passion. Anong sabi ng Colossians 3:23? Whatever you do it heartily as to the Lord and not as to man. Ang pangalawang principle, to become unstoppable, to be united in building for God's glory, we must be united in passion. Hindi lang yung lahat tayong kaisipan natin dadalhin natin ang kaharian ng Diyos, itatayo natin ang kaharian ng Diyos at dadalhin natin ang kaharian ng Diyos sa puso ng tao. Pangalawa ito, we need to be united in passion. Ibig sabihin ng passion, may alab, may apoy, may lagablab. It will be the fuel that pursue our purpose. Na habang lahat ang purpose natin na magtayo, gagawin natin ito passionately. Kung meron tayong tinatawag na purpose-driven unity, ito naman ang tinatawag nating passion-driven unity. Na habang tayong lahat ay nagdadala ng paghahari ng Diyos sa puso ng tao, habang tayong lahat ay nagsishare ng salita ng Diyos, nagla-like, nagko-comment, nagsishare, habang ako po'y nangangaral ng salita ng Diyos, gagawin po natin ito passionately. Walang pagrereklamo. Wala pong galit, inggit, o sama ng loob. Lahat ay gagawin natin passionately and wholeheartedly, not as to men, but unto the Lord. Kaya kung mapapansin yung Genesis chapter 11, hindi madali na magtayo ng turing sintaas ng langit during that time. Walang technology. Walang machinery, lahat ay literal, physical, na talagang mano-mano ang pagtatayo ng turing. Isipin nyo lang, magtatayo sila ng turing sing taas ng langit. Saan sila kukuha ng mga kahoy, ng mga simento, ng mga buhangin, ng mga bato? Lahat yun literal nilang titibagin, lahat yun literal nilang bubuhatin at sing taas ng langit. Pero wala tayong nakita sa Genesis 11 na may nagrereklamo. Wala tayong nakita sa Genesis 11 na nagpupunahan. Mayaman at mahirap, lahat sila purpose-driven. Lahat sila gusto nilang magtayo ng turing sintaas ng langit. Lahat sila passion-driven, lahat sila masaya nilang ginagawa habang sila naghuhukay, nagpuputol ng mga kahoy, nagkakarga ng mga bato, pinapatong nila isa-isa yun, literal na literal, ilang araw, ilang buwan, ilang taon na lang gagawin yun. Maaaring kinamatayan na ng mga maninuno nila, but still they are passionately driven in their unity. Ito yung pangalawang susi. If we want to become unstoppable in building the kingdom of God for God's glory, be passionate. Gawin natin ang lahat, hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Tulad ng ginagawa natin ngayon. Na tayo po'y nangangaral FB Live, hindi lang para mapanood, hindi lang para magkaroon ng maraming viewers or likers. Ang layunin po natin ay mapapurihan ang Diyos. At ang layunin po natin, magawa natin ito ng buong puso sa Diyos. Lahat ng bagay na ginagawa natin ng buong puso, nawawala ang kabigatan. Kaya habang tayong lahat ay nanonood, nakikinig at nag-aaral ng kapatid, gawin mo ang buong puso. When believers unite with passion for God's kingdom, nothing can stand in their way. Kapag tayong lahat ay nagkaisa na magtayo ng kaharian ng Diyos, at nagkaisa tayong nagtatayong buong puso natin ginagawa ang lahat ng bagay na ito, wala pong makapipigil sa atin. Psalms 133 verse 1, how good and how pleasant it is when God's people live together in unity. Kaya ang greatest commandment is loving God and loving people. Tiyakin natin na lahat ng ginagawa nating pagtatayo, lahat natin ng ginagawa natin, lahat patungkol sa Diyos, ay ginagawa natin ng buong puso. Ang mga Kristiyanong gumagawa ng buong puso, hindi reklamador, hindi palakuna, hindi po namimintas, at hindi po
kinukumpara ang kanyang ginagawa kasi ginagawa mong lahat. Passionately, buong puso sa Diyos. Tama o may tama? United passion is not about being the same, but embracing each other's differences. Kahit iba-iba man ang ating lahi, iba-iba man ang ating social status, financial status, moral status, iba-iba man ang ating simbahan, samahan, pero nagkakaisa tayo na itayo at dalhin ang paghahari ng Diyos sa mga puso ng tao. Nagkakaisa tayo na ang ginagawa natin ay hindi isang pakitang tao lamang, kundi ang ginagawa natin ay buong pusong paggawa para sa kapurihan ng Diyos. Amen. Tama o may tama?